Kung sakasakali po na ayaw po tayong panoorin ng mga viewers na natin sa ngayon, nagsasawa na sa atin, wala po tayong magagawa, hindi po natin sila mapipilit. Ang basehan talaga yan ay yung views. Hindi ka naman dyan na magiging successful kung wala kang views. Kaya ngayon po ang tanong, marapat na hubang ihinto na po natin yung paggawa po ng top HRD vloggers, top 7. Ayun, shoutout guys, muli, welcome po sa aking YouTube channel. Ito po si Kajulay, ang inyong katawagang, ang inyong kalingap, na medyo magpapawisan pa po, katatapos lang po nating magbike. Kaso nga lang, gusto ko lang pong gumawa ng mixing vlog mga kalingap. Ito po ay patungkol doon po sa ranking, yung ginagawa po nating top 7, top HRT vloggers. Mukhang meron pa rin pong issue sa ilan mga kalingap. So liwanagin po natin ito. Dapat na bang ihinto ni Kuya Julay yung paggawa po ng mga channel review? Doon po sa mga nagkakaroon po ng maraming views mga kalingap. Tapos dito po, idagdag po natin yung opinion po nung ilan po sa mga masasabi nating sinusundan po natin sa pag-YouTube mga kalingap. Ibig sabihin, isa po siyang trending. Ano ho ba ang kanyang masasabi po dito? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, paalala po si Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Pwede po natin pindutin yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po nating i-follow. Tapos pwedeng i-share, pwede pong i-like. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin ito pong patungkol sa ranking na ginagawa po natin. Di ba, mga ilang araw na po, may mga ilang issue po patungkol dito. Bagamat po siyempre, yung iba naman po, hindi naman po nila parang binabatikos. Yung iba po ay nagsasuggest lang naman kung po pwede ma-recognize din natin yung mga YouTuber na kahit po kukunti yung views pero po gumagawa po sila ng pagcha-charity. Na kung saan, yun naman po ay okay. Tama po yun. Paulit-ulit po nating sinasabi na yung ganong suggestion ay matatanggap natin at saka okay po yun sa lahat. Wala hong problema doon. Kaso nga lang po yung ilan, napapansin natin parang pinapalaki po yung issue. Yung ilan po nagsasabi, parang bias daw po yun, parang meron lang pinapaboran mga kalingap. So masasabi po natin, gaya po ng mga naipaliwanag na po natin nung mga nakaraan pa, yung binabasyan po kasi natin, yung available na data po sa Social Blade at saka po sa iba pa pong website. Na kung saan ang nasusukat po doon ay yung views. Yung bilang po ng babahay, o kaya yung mga pagcha-charity, hindi po kasama doon mga kalingap. At ipinaliwanag ko na rin po yan noon na kung tayo po ay gagawa ng sarili po nating criteria, baka lalo po tayong kagalitan ng ilan mga kalingap. Lalong-lalo na po, marami-rami rin po yan. Hindi po natin maisa-isa ang kanilang YouTube channel mga kalingap. Hindi po kamukha ng mga available na po sa website, inaaral na lang po natin, sinasummarize natin, mas mabilis po yun para sa atin. Kaya ngayon po ang tanong, minsan nag-iisip po tayo, marapat na hubang ihinto na po natin yung paggawa po ng top HRD vloggers, top 7, o kaya nung ano-ano pa pong ginagawa po natin, related po sa mga views at saka po sa performance ng mga YouTube channel mga kalingap. Kung kayo po ang tatanungin, ano po sa palagay natin, marapat na po bang ihinto po natin, o kaya ituloy pa rin po natin mga kalingap. Ngayon po para hindi po tayo magkamali sa ating desisyon o kaya sa ating comment, kasi po magbabasihan ko po yan kung marapat na po nating ihinto or hindi. Pakinggan po muna natin yung opinion po ni Kalingap Rab patungkol po dito. Ito po yon. Ayan po, huwag niyo pong iba si Nining Julay ha. Nining Julay is just a content creator. Matagal na niyang ginagawa po yung pag-check ng statistics, YouTube statistics ng bawat isa, Matagal na po niyang ginagawa yan. So, ano lang naman po yan, kumbaga ay check niya lang yung mga performance ng YouTube channel natin, Kaya wag nating bash si Nining Julay. Kumbaga, ako nga po kahit nga po may mga basher ako dun sa content niya. Kino-compare kami ni Ninong Pugong Biyahero ay okay lang sa akin kasi opinion ng viewers wala akong magagawa doon. Ang mahalaga sa akin yung mga sumusuporta sa atin, nakikita yung effort natin, At yun namang suggestion naman ni Kuya Bal, maganda rin naman po yun. Yung about sa wag mawawala yung essence ng pagtulong, yung tawag dyan, yung sinimulan niya bilang charity vlogger. Kahit pa may mga sabihin nating minsan ay may mga pakilig, minsan ay may mga BTS or personal vlog, dapat hindi mawala yung pagtulong, kahit sabi niya ilang beses sa isang linggo, 2, 3, dapat andun pa rin yung charity. Yun. Siyempre founder yan, siya talaga yung dapat pakinggan natin, Pakinggan natin yung niya.
yung kanyang sinasabi. And about naman dun sa ranking, siguro, masasabi ko dito ay views lang naman po. Ang binabasehan naman ni Ninong Chula ay yung views, hindi naman yung ano mo talaga, kung yung kabuuang pagiging charity vlogger mo. Yung views lang po yun. Siguro dapat ang title ay most viewed. Di ba yun man title ni Ninong Chula? Yung ba title niya? Most viewed Kalingap vlogger, no? Ganun dapat siguro. Pero di naman ibig sabihin na wala ka doon ay hindi ka na karapat dapat, hindi ka na magaling, no? Kasi ano talaga, content creator, YouTuber, ang basehan talaga yan ay yung views. Yung views po talagang basehan diyan. Hindi ka naman diyan na magiging successful or tawag diyan. Yun nga, hindi ka magiging successful kung wala kang views. Yan na po yun. Real talk po yan. As a content creator, views po talaga lahat. Di ba? Ibig sabihin, marami nanonood sa'yo, marami kang napapasaya. No? Di lang naman yan tungkol sa, pagbibigay ng ayuda. Pati yung mga may sakit na nalilibang sa panonood sa'yo, is part na yan ng pag-charity mo. Example, si Kuya Tata, marami siyang nanonood sa kanya. Ano na yun? Achievement na po yun. Achievement na po yun as a content creator. Diba? Ibig sabihin, marami siyang napapasaya sa kanyang kilig serye. Kaya ano lang naman yan, content lang po yan. Hindi naman yan dinidikta yung pagiging charity vlogger mo. Siguro, may ibang content creator na gumawa, or pwede rin namang, kaso mahirap po yun eh. Mas magiging komplikado yun kung gagawa pa ng ganun si Ninong July na babase yung mga achievement, mas mahirap yun, baka mas mabash nun si Ninong July. Kasi wala siyang data na pagbabasehan. Unlike nung views, andun na yung statistics, andyan yung website natin. Yung, tawag dyan, yung social blade, diba? Views lang naman yung inaano nyo doon. Kasi wala, pag yung sarili niya lang, siya yung mag-judge. Delikado yan. Kasi wala siyang base yan eh. So yan po mga kababayan po natin, maliwanag po yung sinasabi ni Kalingap Rab. Sa madaling salita po, naiintindihan po ni Kalingap Rab yung ginagawa po natin. Kumbaga, yung mga hindi po natin naiisip sa ngayon, naiisip niya po kung ano mangyayari po sa future. Kung susundan po natin yon, mga Kalingap. Sumasabi lang po natin, ayaw po sa atin, ayaw pong panoorin po yan, wala po tayong magagawa. Pero kung atin pong pagbabatayan, yung binanggit po ni Kalingap Rab, maliwanag po, sumasang-ayon po siya doon sa ginagawa po natin. Sabi pa nga niya, minsan nga raw po, nagkakaroon silang buzzers. Kapag ho doon sa mga ibang supporters po ng ibang charity vloggers, kinokomentuhan po siya. Pero para sa kanya po, okay lang yon. Hindi siya apektado kung sakasakali man pong merong mangilan-ilan na nangbabash po sa kanya. Yun po ang maliwanag po dito mga Kalingap. Ngayon doon po sa ilan na talagang para sa kanila ay hindi po okay ito, nire-respeto po natin sila. Hindi po natin alam kung ano po ang dahilan. Meron po kayang ikinatatakot po yung ilan na mga supporters po natin. Pagdating po sa ranking, baka sakaling malaglag po yung iba, sa mga susunod hindi na mapapasama o kung ano pa man po mga Kalingap. O yung iba naman po ay parang content lang naman. Magkaroon lang po ng parang pag-uusapan sa kanilang channel. Yung mga ganun po mga Kalingap, okay lang po yun. Wala pong problema sa atin. Pero ang para sa atin po dito, alam po natin ang ginagawa po natin sa channel natin. Kung sakasakali po na ayaw po tayong panoorin ng mga viewers na natin sa ngayon, nagsasawa na sa atin, wala po tayong magagawa. Hindi po natin sila mapipilit, mga Kalingap. Bagkus mag-isip po tayo, bakit kaya ayaw na sa atin ng ilan sa mga viewers? Meron po bang dapat baguhin na sa mga ginagawa po natin, mga Kalingap? So yan po, iiwanan lang po natin sa ating mga manonood, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasamahan, yung patungkol po sa bagay na yan. Ngayon mga Kalingap, ito po mga ginagawa po natin, yung pagre-review po ng mga channel sa inyong kaalaman. Halos magti 3 years na po yan na ginagawa po natin. At marami na pong sumusuporta po dyan, buwan-buwan, makita po natin sa views. Halos hindi na po bumababa ng 40,000, 50,000, 60,000 yung views po niyan, buwan-buwan. Ibig sabihin ho, marami pong may gusto. Pero kung sakasakali man po na ayaw na po ng karamihan, i-comment nyo lang po sa baba at titingnan ko po kung ang pulso po ng bayan po natin. Sinasabi nila, huwag nyo na pong ituloy Kuya July, sawa na po kami dyan. Hindi makatotohanan yan. Pero kung sakasakali po sa tingin po ninyo nakakatulong para magkaroon kayo ng reference kung yung hinahangaan po natin, kumusta yung naging views nung buwan na yan, i-comment nyo lang po. Sabihin nyo lang po na Kuya July, ituloy nyo lang po. So kung anuman po ang sabihin po ninyo, susundin po yan ni Kuya July, mga Kalingap. So siguro po sa pamamagitan po niyan, pansamantala magpapaalam po muna tayo.
dahil lalo pong lumalabas yung pawis po natin. Maraming salamat po sa inyo doon po sa mga nakakaunawa, malawak yung pag-iisip at naiintindihan po yung ginagawa po natin. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga kasamaan po sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, marami pong salamat sa inyong pagtulong po sa mga pabahay program ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Yung kay Mel Caho at saka po yung kay Sophia, yung huli po nating in-sponsoran, malapit na pong i-ribbon cutting. Tapos yung susunod naman po ay yung pabahay naman po kay Carla, mga Kalingap. So tulong-tulong po tayo, ituloy po natin ang inyo pong ginagawa, yung pagtulong po sa pabahay program ng Team Kalingap. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga followers, sa ating mga supporters na hindi po nagsasawang sundan ang ating YouTube channel. Siya nga po pala, malapit na po tayo mag 400,000. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po hindi natin nakakalimutan sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, sina Ruel of Malalag, at saka lahat to na nag-promote po ng ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Kasama po dyan si Jabber Sniper. Siya po yung pinakauna po dyan, mga Kalingap. Maraming salamat po. So muli ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong Kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!